Welcome back sa Panahon TV, mga kababayan. As of 4 a.m. ay naglabas po ng advisory ang Pag-asa. Makakaranas po ng malalakas na pag-ulan ang ilang areas po ng Batangas, ganun din po ang Bataan, Cavite, kasama rin po tayo dito sa Metro Manila, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Sa mga areas po na ito, nakapasailalim po yan sa orange rainfall warning. Ibig sabihin, mataas po ang posibilidad ng pagkakaroon ng pagbaha sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga residente, sa mga nabanggit na areas, importante po na maghanda na tayo at maging alerto sa kondisyon ng panahon. Kasunod naman po niyan ay makakaranas din ng mga malalakas na pag-ulan ang Bulacan, Laguna, Pampanga at Rizal. Nakapasailalim po ito sa yellow rainfall warning. Ibig sabihin mataas din po ang pagkakaroon o posibilidad ng pagkakaroon ng mga pagbaha lalo na sa mga low-lying areas. Kaya po sa mga residente sa mga nabanggit na lugar, importante po na maging aware tayo lalo na sa kondisyon ng inyong panahon. At nagdulot rin po ng malalakas na pag-ulan ang Bagyong Luis dahilan para patuloy ding i-monitor ang lagay ng Marikina River. As of 3 a.m. ay nasa third alarm ang status ng Marikina River. Ibig sabihin po niyan, ang mga residente malapit dito sa Marikina River ay kailangan na pong mag-evacuate sa mga designated evacuation centers. Dahil ang level po ng tubig dyan ay umaabot na po sa 17 meters yung water level para po sa Marikina River. Kaya naman po as of 3:35 a.m. ay binuksan na po ang lahat ng gates ng Marikina River para maiwasan ang pag-apaw nito. Samantala, alamin naman po natin kung may maganda bang naidulot ito nga si Bagyong Luis sa mga pangunahing dam dito sa Luzon. Sa Luzon po, meron tayong 3 dam na binabantayan, ang Magat, Pantabangan at ang Angat Dam. Unahin po muna natin dito sa Angat Dam kung saan kinukuha ng Metro Manila ang kanilang water supply. Ganun din po ang irigasyon para naman po dyan sa mga farmlands sa Bulacan at ganun din po para sa ating energy consumption. So para po sa ating Angat Dam update, from 184.85 meters ay mas umangat pa po ito sa 185.04 meters. So within 24 hours po ay nagkaroon ng 0.19 meters na pag-angat sa level ng tubig. Kung makikita natin ang kanyang low water level ay 180 meters at mas mataas po yung current water level niya. Ibig sabihin, ngayon po ay wala na sa critical level itong Angat Dam. At para naman po sa Magat Dam na siya nagbibigay din ng tubig para po dyan sa mga taniman sa Isabela at ganun din po para sa kanilang energy consumption. So alamin po natin ang ating Magat Dam update. From 184.94 meters ay mas bumaba po ito sa 184.48 meters. So within 24 hours po ay nagkaroon ng pagbaba sa level ng tubig sa negative 0.46 meters. Ang low water level po para sa Magat Dam yan ay nasa 160 meters. Samantala, para naman po sa Pantabangan Dam na siya nagbibigay din ng irigasyon para sa mga farmlands sa Nueva Ecija at ganoon din po para sa kanilang energy consumption, alamin po natin ang ating Pantabangan updates. From 188.38 meters noong September 13, kahapon po alas 6 ng umaga, ay mas umangat po ito sa 188.66 meters. So within 24 hours po, ay umangat ang level ng tubig dito sa 0.28 meters. Ang low water level para sa Pantabangan Dam ay nasa 171.50 meters. Asahan po natin na sa mga susunod na araw kung magpapatuloy itong mga ulan na nararanasan natin, magkakaroon po tayo ng improving condition para po dito sa mga dam na binabantayan natin, lalo na dito sa Luzon. Samantala, ilang airlines rin po nagkansela ng flights dahil sa masamang panahon dala ng Bagyong Luis. As of 10:45 p.m. September 14, ay kanselado po ang international flights ng Peking to Manila. Yan po ang flight CA179. Samantala, kanselado rin po ang flights ng domestic flights po sa 5J821 to 822 sa Manila to Virac to Manila. Ganon din po ang flights 5J513 to 514 Manila to San Jose. Ganon din po ang Mindoro to Manila. 2P2021 2022 Manila to Masbate to Manila. At kanselado rin po ang 5J323 324 Manila to Legazpi to Manila. Kanselado rin po ang 2P2925 2926 Manila to Legazpi to Manila at kanselado rin po ang flight 2P2045 to 2046 Manila to Katiklan to Manila. Samantala, kanselado rin po ang flights 5J521 to 522 Manila to Naga to Manila. Ganon din po ang flights 2P2031 2032 Manila to Busngunga to Manila, 5J504 to 505 Manila to Tugigaraw to Manila
Flights PR2261, 2262 Manila to Naga to Manila. Kanselado rin po ang flights ng 5J893 to 894 Manila to Katiklan to Manila. Ganon din po ang 5J404 to 405 Manila to Lawag to Manila. Samantala, alamin naman po natin ang magiging lagay ng temperatura sa bansa sa mga susunod na oras. Unahin po natin dito sa Luzon. Sa Baguio City po, nasa 16 to 20 degrees Celsius ang aasahang lagay ng temperatura sa mga susunod na oras. Asahan din po natin ang stormy weather with gusty winds dahil po yan sa Bagyong Luis na nasa West Philippine Sea na. Samantala, para naman po dito sa Tuguegarao, meron po kayong 23 to 28 degrees Celsius. At para naman po dito sa Visayas, sa Iloilo at Bacolod, meron po kayong 24 to 28 degrees Celsius. Sa inyong areas, mataas din po ang tsansa na magkaroon kayo ng maulan na panahon. Ganun din po ang mga pagkidlat at pagkulog. Samantala, para po sa Tacloban, meron kayong 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Cebu, asahan po dyan ng 24 to 32 degrees Celsius sa mga susunod na oras. Samantala, para naman po dito sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, meron kayong 22 to 31 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao, asahan po dyan ang 24 to 31 degrees Celsius. Sa inyong areas, asahan din po natin ang fair weather conditions, liban na lamang sa mga pulupulong pagulan o pagkidlat at pagkulog. At para naman po sa Zamboanga, asahan po dyan ng 25 to 32 degrees Celsius. At sa inyong areas, asahan din po natin ang fair weather conditions. So yan po nga asahan nating lagay ng temperatura sa bansa sa mga susunod na oras. Magbabalik pa po kami pagkatapos lamang ng ilang paalala.